Tapos tumawag kay Daddy din na wag na. Muna subukan. Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otet. And of course, it's me, your Ate Jeng. Saan ba ako nakatingin? Doon sa kabila sa monitor. Dito pala dapat sa camera. And sa likod po ng camera ay si Daddy D. Wala pong pasok ngayon, Saturday. Of course, dahil Saturday nga, meron tayong lulutuin ngayon na napakasimple, mga bigay-bigay. O, yan. Ay, hindi pala ito bigay. Binili pala ito ni Daddy D. Wala kasi ako dito kaya hindi ko alam. Binili pala ito ni Daddy D. Magigisa po tayo ng mais dahil po may baon siyang hipon. O kalahati po, ilalagay namin sa munggo sa susunod na mga araw dahil po Holy Week ngayon. Ito po ang isasahog namin. Ito pong kalahati ay, ayan, ilalagay po natin sa mais dahil ito po ay napakasarap. Napakasimple lang naman po ng mga mais sa probinsya. Ganyan lang po, bawang, sibuyas, igigisa natin sa hipon. Wala na pong tanggal-tanggal ng kahit ano pa man dyan sa hipon. Bakit kamo? Ang lalaki po niyan. O, diba? Alam nyo na kung saan po galing. Siyempre sa Team Ilog. Palagi naman pong ganun. Pag may mga ano sila, sobra-sobra sila, siyempre pinaghahatian po yan. Ayan. Mag-isa lang po tayo ng bawang. Liliparan yan dito. Mahangin-hangin po kasi dito sa loob po ng bahay ay talaga namang grabe. Grabe po ang init. Ang heat index po namin today ay 43. 43 po ang heat index po namin ngayon. Mabuti na nga lang po at medyo mahangin-hangin. Kaso nga lang po, ang hangin po namin ay mainit din syempre. Kasi mainit ang paligid. Oh, tumatalo ng mga bawang. O saan pa kayo dyan? O, diba? Kasi po maano to? Tawag. Okay na yan. At least kahit paano, pati yung bawang nag-show. O, diba? May gusto siyang ano, ipagmayabang. Tumatalon ang bawang. The dancing bawang. The jumping bawang. O, diba? Ayan. Igigisa lang naman po natin ito. Ayan. Madalang-dalang din po kasi kaming makapagluto talaga ng tunay na ulam. Makadalang akong makapagluto ng tunay na ulam. Most of the time si Daddy D ang nagluluto ng tunay na ulam. Siyempre. Meron talaga. Ayan. Ayan po natin. Gayat-gayatin po natin para naman lumabas agad ang lasa na tumamaya o yung aroma ng bawang. So, saka pinitpit natin. Dati po, nung araw, ano to, may balat yan. Ginaganon ko na lang sa kawali. Tapos, saka na lang doon tatanggalin yung balat. Ayan. Siyempre, meron tayong ano dito, sibuyas din. Ialis muna natin. Aba, syempre, generous ang ating size ng sibuyas. Kung dati ay napakamahal, hinahati namin pa sa 4 yan pag ganito kalaki. Or sa 2 kapag ilalagay siya sa mga itlog. Or ano, pag isa lang naman, pwedeng 4 na hati. Ay, uso ngayon ang sibuyas. Alam nyo naman, uso ngayon dito sa San Jose ang sibuyas. Sa Oximin. Ay, usually naman sa San Jose talaga ang ano, ang sibuyas po. Okay, ayan, kaya medyo marami tayo ngayon maglagay ng sibuyas. Oh, maraming mga blessings galing sa mga magsisibuyas. Mahirapan nun ako magbalat na to Biyakin mo sa gitna eh. Biyakin mo sa gitna, para hindi ka mahirapan eh. Kailangan biyakin ko muna ba? Para makuha mo yung... Hindi, gusto ko kasi hugasan to eh. Hinuhugasan ko po kasi yan. Kaya inaalis ko yung unang balat kasi huhugasan ko. Ayan, balikan ko po kayo. Baka magkaiyakan pa kami ng aking kaibigang sibuyas sa pag-iiwa. Malamang po ay magkaiyakan pa kami. Ay, alam niyo po ba? May kwento lang ako. Meron ako mga estudyante na napakaganda ng thesis nila. Yung mga thesis na ano po, ng mga 3rd year college. Kasi mga handle ko po ay 3rd year college. Yung thesis nila
ay sagot sa mga iyakin sa sibuyas. Sana ay mag-prosper yon at medyo sumikat para naman kumita-kita yung mga bata. Sibuyas, onion paste. Nakakatuwa. Inano nila yon, thesis nila yon, yun ang study nila. Ano na siya, hiwa-hiwa na siya, tapos paste na siya, pero hindi naman nawawala yung natural aroma niya. Kasi meron na siyang nakaano na siya sa mantika yata. May mantika lang siya, dad, mantika lang. Tapos pag nagisa ka, di bawang, tapos yun ang paste niya, o di ba? Hindi ka naluluha. Iwas luha, yun na yung kanila. Hindi mo sabing preserve na yan. Parang ganon, parang naka-preserve na siya. Ayan, start na po nating hiwain itong mga ayan na po, nahiwa ko na po ang sibuyas. And hindi naman po kami nagkaiyakan ni Mr. Sibuyas. Hiwain lang po natin ng maninipis lang muna pag unang layer, kasi ako ilang layers ko po ginagawa ito, yung sa mais, para madali pong maluto. Saka para yung ulam po natin ay hindi walang matitigas. Minsan po kasi hindi pantay-pantay yung ano niyan, yung texture niyan, yung ibabaw na to medyo matigas siya, kaya nipisan lang natin. Ayan, manipis lang po. Tapos mayroon pa akong may gadgaran dito kung nakikita ninyo. Yun pong mga medyo magulang-gulang. Hindi po kasi pantay-pantay ang gulang na to. Mayroong mura, mayroong magulang. Ay, gagadgarin na lang po. Gagadgarin na lang po namin yan ni Daddy D. Para at least mas ano po, mas malambot at mas creamy. Yun po ang isang ano doon, secret ng pagiging creamy ng ating ginisang mais. Gadgarin po natin yung medyo magulang. Ayan, balikan ko po kayo pag natapos na. Ganyan lang naman po ang paghihiwa niyan. Paulit-ulit lang naman po ang ating proseso sa paghihiwa. Tapos kakaskasin po pala ng ganyan. Ay, pakita ko sa inyo yan. Para makuha natin yung pinaka, ano talaga, pinaka dulo. Sagad na sagad sa laman, kumbaga. Sulit na sulit hanggang busal. Busal lang ang maiiwan. Ayan. Ayan, busal lang. Busal. O, ewan ko po kung anong tawag sa inyo sa ganito. Basta sa amin, busal po yan. Busal ng mais. Ayan. Bali, 3 layer siya. Yung pinakahuli na ay kakaskasin na lang. Hindi naman siya masyado pong magulang. Kasi mga bago naman po ito, mga galing dyan sa aming mga kapitbahayan. Na estudyante ko. Ayan. O, diba? O. Oha. Oha. Maganda rin po at matalim ang aking kutsilyo. Ang kutsilyong ito ay all the way from Canada pa. Thank you so much, Ma'am Swanee. Galing ko pong Canada ito. Ayan. Ganun lang po kadali. Ayan, balikan ko po kayo pag tapos na. Ayan. Tapos na po ang paghihiwa natin. Lagyan po natin ng asin. Yan na rin po ang magiging pampalasa niya mamaya. Kaya huwag natin pong masyadong sobrahan. Tapos, kailangan malinis na malinis ang mga kamay. Ayan, bagong hugas po yan. Lamasin po natin. Daw iluluto pa naman yan. Pigain po natin ng konti para lumabas yung kanyang katas. Para po lumapot mamaya yung ating sabaw. Yung ating sabaw talaga. Yung mismong mais. Kasi medyo magulang nga yung iba. Maliit yung aking lalagyan. Pero okay na po yan. Hindi naman po masyado kailangan ng lamas na lamas. Pigain lang po natin ng konti sa asin. Yan, okay na po ito. Para lumabas lang ng konti yung katas. Yan. Okay, maggisa na po tayo. Syempre, ano pa ba ang hihintayin natin? Ang init ng hangin po talaga rin dito. Habagat po ngayon. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang init, ang heat index sa inyong mga probinsya? Paki-comment down po sa ilalim sa ating comment section. Mabilis lang yan. Mantika agad. Ayan po, nagmamadali tayo dahil tayo ay nasa Kalang Bigatong. Ayan, mag-gisa na po tayo. Madulog ang sibuyas mo dyan. Nagre-reklamo po ang Team Harabas. Palibhasa sila, marami silang magmantika sa ginisa. Nagre-reklamo.
ang member ng team. Hindi pa masyadong pit-pit yung aking bawang. Okay lang po yan. Walang problema yan. Kawayan po kasi ang ating gatong. Kaya mabilis po yan mapugnaw. Kung tawagin, mapugnaw. Mabilis maubos. Ayan. Siyempre mag-isa muna tayo. Kasi ginisa nga ito. Ginisang mais. Minsan tinatawag din itong sinigang na mais. Hindi naman siya sinigang talaga. Wala siyang pang-asim. Ginisa lang. Ayan. Palabasin muna natin ng konting aroma. Para naman sumarap at lumigaya ang ating buhay. Wow. Sa pagkain lang. Ito po. Ang ating hipon na malinis na po. At hinugasan na natin. Very ano yan. Very fresh na fresh. Okay. Para tayo yung ano, subukan ko nga yun. Tapos tumawag kay daddy din na wag na. Huwag mo nang subukan, baka masira pa buhay mo. Huwag ko nang subukan, baka tumaob pa. Mabilisan po kasi talaga dito. Hindi pwedeng pabagal-bagal. Tayo po ng cellphone po. Ilagay na po natin ang ating mais. Kahit po hindi po masyadong lutuin ang ating hipon, hindi naman po natin kailangang tustahin yan. Dahil po ito ay mabilis manikit, lagyan na po natin agad ng sabaw. May dala na akong tubig na pansabaw. Lagyan na po natin agad. Dahil napakabilis po talaga na to. Pag hindi po lagkitan ang mais, malalaman po natin yan mamaya, hindi po ito lalapot. May mais po kasi talaga na hindi lagkitan. Ganun pa man, masarap pa rin po to sa ulam kahit na halimbawa hindi man siya lagkitan. Ang mais po kasing lagkitan talagang lalapot po yan. Yan, tapos medyo buwasan na po natin ng konti ang apoy para hindi naman siya dumikit sa ilalim. Yan. Mabilis lang po ito. Tapos lalagyan po namin mamaya ng malunggay. Malunggay na lang po yung ating ilalagay. Pero the best din po talaga dito yung ibang dahon. Tulad po ng talbos ng sili at saka talbos ng ampalaya. Since wala nga po tayo nun, malunggay ang nakaredy po talaga dito sa atin all throughout the year. Though medyo konti po siya ngayon dahil nga mainit ang panahon. Malunggay po ang ilalagay natin. Ayan po, hintayin lang po natin ng napakabilis. Mabilis lang po ito. Palambutin lang po natin. Ayan, mamimitas na po tayo ng malunggay na medyo ano na siya ngayon. Nanunuyo. Huwag po tayong magpa-lansi dito o ano tawag doon? Palinlang. Magpalinlang. May manlilinlang po dito na malunggay. Oh. Hindi po ito malunggay, mukha lang malunggay. Baka malinlang po tayo at yan ang ating mapitas. Ayan, dito lang po tayo kukuha. Kabila. Kasi ito lang yung abot ng aking Kabila, meron pa. braso. Pero okay na po ito. Sakto na to. Meron pa naman dito, oh. Ayan. Sakto na to. Mahirap naman sayangin yung ating mga malunggay na sobra-sobra. Ayan, naka-ready palagi. Kalbo na nga siya, oh. Hindi, yabong pa yan. Pero ano pa to? Bongga pa yan. Especially sa tatlong. Ayan. Himayin lang po natin ang malunggay. Ganyan lang po ako maghimay ng malunggay. Hindi na iniisa-isa. Yung iba po iniisa-isa pa yung dahon na yan. Sobrang sipag. Pero nung na-research ko din po, nabasa ko na itong, actually hindi ko naman siya ni-research. Dumaan lang siya sa mga news feed. Sa feed. Masustansya din pala pati yung mga sanga ng malunggay. Parang lahat sa kanya, parte ng sanga na to, masustansya din. So, bakit pa natin itatapon yung mga sanga na yun? Pangit lang naman tingnan kung yung buong-buo na yan eh. Pero at least, etong mga maliliit na sanga, hindi na natin kailangang tanggalin. Napagod na ako.
Pag kumukulo yung tubig, nilalagay lang yan. Kusang humiwala yung dahon. Kusang humihiwala, yun nga. Testing ka natin. Ha? Testing ka natin. Wag na. Ay, walang sabaw yan. Walang sabaw yan eh. Sa sabaw, nakita Siguro sa mga tinola, no? Oo nga, sa tinola, testingan natin minsan. Humihiwalay siya. Masustansya din daw po itong mga maliliit na sanga. Hindi natin siya kailangan itapon. Ayan. Kasi yung iba, isa-isa pa yan eh. Ayan. Si Tatang masipag maghimay na to. Talagang halos isa-isa talaga po. Tiyaga, kaya lang maghihintay ka talaga ng matagal. Kusik. Kasi maano siya, mabuting-ting pag inisa-isa mo yan. Samantalang pag ginanyan mo, di ba? Satisfying. Di ba? Napaka-satisfying. Okay. Konting hintay na lang po tayo sa ating ulam. At dalawa po kami ni Ote pang kakain. Dahil kakakain lang po ni Tatang at saka ni Daddy D sa Team Harabas. Ayan. Ayan po. Konting gatong lang po. Maliliit lang, mga payat-payat na gatong lang yung nilalagay ko para hindi matutong, hindi masunog. Kasi po malapot po pala siya. Tingnan nyo po. Ibig sabihin lagkitan din po. Yan po. Yan po yung yung purpose nung kinakaskas yung ating busal at saka nilalamas po muna sa asin. Di ba? Malapot yung sabaw, masarap. Tapos siya, lagkitan. Nalagkit siya Ayan. Teka po muna, lagyan po natin ng asin. Tinikman ko po yan, hindi pa ay ng patis. Oo nga no, minsan nalilito ako sa asin at patis. Ayan. Nalagyan ko na po siya ng asin kanina, pero tinikman ko po hindi pa siya masyadong okay ang timpla. Tapos syempre maglalagay ako ng magic. May konting magic po tayo. Pampa-enhance po ng umami taste ng lasa. Tikman po natin ulit ang lasa niya. Baka mamaya sobrang namang tabang. Sobrang alat pala. Matabang pa rin. Kulang pa rin siya sa patis. Dagdagan ko pa ng konti. Parang hindi masyadong maalat itong patis na ito. At hindi pa po luto. May pa. Ano ba yon, yung nararamdaman pa natin yung texture ng mais. Parang kung baga sa ay may ubod pa siya. Hindi pa po siya luto. Ayan, hintayin pa rin po natin. Takpan po muna natin at mahinang apoy lang dahil dumidikit po ang ilalim. Ayan. Lambot na po. At talagang lumapot na po ng todo. Ayan. Masarap naman po yan. Ilagay na po natin ang ating malunggay. Ilubog lang po natin ng konti. Tapos, finish na. Wow. Ilubog natin ng konti para mabilis maluto. Ayan, Ayan. Okay na po yan. Patayin na po natin ang apoy. Tapos na po. Luto na po ang ating napakasarap na tanghalian. Kakain na po kami ni Otep. Tanggalin ko lang po yung apoy. Or ilipat na lang natin Kasi mainit pa po itong kalan. Baka mamaya parang tawag to? Arroz Valenciana na yung ating mais. Ayan po. Kakain na po kami. Ayan po. Kumain na ako. Huling-huli. Kakain. May mumukha pa. Ayun may mais ka pa ng gusto. May malunggay pa tuloy ako dito sa ngipin. Zooming nga sa camera. Kamu na. Ayan. Kain na po tayo. Napakasarap po ng ulam namin ni Ote. Tingnan nyo naman po. Ooh! The best ang hipong maliliit. The best ang malapot na mais. At the best ang malunggay. Wow! Ayan, kain na tayo na. Thank you Lord for this food. Ngayon na, panoorin ko lang kayo
Busog na kasi po si Daddy D. Kumain sila. Nakakain Kakain na lang namin. nila ng Team Ilog. Hipon din ulam namin. Galing nga po to sa kanila. Alam nyo naman, kapag ganyang meron silang mga pera, o yan. Meron na aambunan kami. Ayan. Kain po tayo. Sarap. Sarap talaga. Siyempre. Luto ko eh. Hindi, masarap po talaga. Promise. Yung mga simpleng ulam po na ganito na madalang namin makain ni Otep ay talagang nakakatuwa. Minsan bumili ako sa karinderya, hindi po malapot yung yung mais. Tapos syempre, ang sahog ay yung tuyong hipon. Though malasa din naman yung tuyong hipon, kaya lang iba kasi yung sariwa. Yung hibi, iba naman po yung sariwa talaga. Saka iba yung lasa ng commercialized. Marami siyang sabaw talaga. Kunti lang po siguro yung mais nun. Sarap! Ano masasabi mo? Sarap rin. Nyaw-nyaw. Sarap po. Sarap sana kung may soft drinks. Oh, Wow. Hindi kaya. hindi nakabili tayo. Ang sugar ko daw. Tamis yun. Naisip ko lang po yun. Hindi man ako nagsa-soft drinks. Ayan. Hindi na po namin papatapusin ni Otep ang aming pagkain. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Kahit na po medyo madalang. Pero po ngayong medyo may time, ayan, makakapag-vlog po talaga kami kapag ganito may time. Maraming salamat po sa inyo. Kahit na yung iba naghihintay po talaga at saka talagang pag may nakitang update, wow, nanonood po talaga. Thank you so much po. Thank you so much. At syempre, teka lang po, yung malunggay sumabit sa ngalangala ko. Sa mga additional life updates po, pwede nyo pong i-follow ang aming Facebook account ni Daddy D. Dante de Diyos po kay Daddy D. At sa akin naman po ay Josephine Guansing de Diyos. Ayan, marami po kaming mga updates doon. Ayan, maraming salamat po and God bless po.